Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Caught on cam ang pagliwanag ng kalangitan sa Central at Eastern Visayas dahil sa dumaang bulalakaw. Ating ang imbestigahan para tayo'y maliwanagan. Sa videong ito nakuha sa Erzurum City sa Turkey, makikita kung paano nagliwanag ang madilim na kalangitan sa pagdaan ng isang meteor o bulalakaw. Habang sa dashcam video namang ito na na-record sa Gumushani Province, mas kapansin-pansin ang napakatingkad na berdeng liwanag ng naturang bulalakaw. Nitong nakaraang linggo, meron ding nagpaliwanag sa ating kalangitan. Mistulang dalawang bumabagsak na bulalakaw na namataan sa iba't ibang bayan sa Kabisayaan. Ang pinaniniwala ang bulalakaw abay naki-video bomb pa sa dance cover ng dalawang babaeng ito. Pero mga bulalakaw nga ba ang mga ito? Kuya Kim, bakit iba-iba ang kulay ng mga bulalakaw? Kuya Kim, ano na? Para mas maintindihan natin, bakit iba-ibang kulay ng mga bulalakaw? Mas mainam kung alam muna natin kung saan gawa ang mga ito. Meteoroid ang tawag natin sa mga tipak ng bato o bakal na umiikot o umuorbit sa araw. Karamihan sa mga ito, piraso ng mga bato mula sa mga nagko-collide o nag-uumpugang mga asteroid. Kapag ang meteoroid ay pumasok sa atmosphere, ang tawag dito ay meteor. At pag ito'y lumanding na, ang tawag na dito ay meteorite. Kapag ang meteoroid ay pumasok na sa atmosphere, ito'y nagliliyab at meron itong mahabang buntot na gawa sa apoy. Kaya ang tawag natin sa kanila ay shooting star. Pag ang mga meteoroid ay pumapasok sa atmosphere, ang friction sa hangin ay may init na hanggang 3,000 degrees Fahrenheit. Dahilan para ito'y magliyab at masunog. Ang kulay ng bulalakaw nakadepende sa chemical composition ng space rock at hangin kung saan ito dumadaan. Dilaw ang kulay ng meteor pag mataas ang iron content nito at purple naman ang kulay ng apoy pag mataas ang calcium. Ang kulay berde ng bulalakaw naman ay dahil sa nickel content nito. Pero bulalakaw nga ba ang namataan sa kalangitan ng Visayas noong nakaraang linggo? Based dun sa image, mukhang hindi siya characteristic of a meteor streak. Wala rin tayong na-monitor na re-entry nangyayari malapit sa Pilipinas noong mga panahon na yon. May possibility pa rin naman na ito ay debris pero wala sa mga catalog. Kung maraming bulalakaw naman ang namamataan natin sa isang bahagi ng kalangitan sa loob ng nakatakdang oras, ang tawag dito ay meteor shower. Alam niyo ba kung ano tinuturing na isa sa pinakamagandang meteor shower sa kasaysayan? Ang may hawak ng Guinness World Record bilang greatest meteor shower ay ang Leonids. Nangyari ito gabi ng November 16 hanggang 17 taong 1966. Ang Leonid meteors na dumaan sa Arizona sa Amerika ay may rate na 2,300 per minute sa loob ng 20 minuto. Mula alas 5 ng umaga noong November 17, 1966. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.